All right. Welcome, Sir Muhammad. Pwede po pa ng recording kahapon, di po kasi naka-attend. Sir Muhammad, lahat po ng recordings po natin ay nandoon po sa inyong dashboard. Kung naka-receive ka ng email in the past couple of days, magmula nung Monday hanggang today, nandoon po yung instructions on how you can be able to access the recording inside your dashboard. No, so nandoon po instructions. Yung recording po kahapon o yung replay po kahapon, hindi ko pa na-upload sa dashboard po ninyo. However, after this live training session, sabay ko na siyang i-upload. So you'll be having those replays nung kahapon tsaka yung tonight, yung kagabi tsaka yung tonight. Okay, Sir Muhammad? Yes, hindi pa na-upload yung day 4. Okay, so standby kasi medyo na busy ang lolo nyo. Okay, so all right, welcome dito sa ating day 5, guys, and I'd like to welcome everyone, Baby Jane, Jing, Ian, Yvonne, L.A. Bugay. Hi sir, how much po nga po ulit ang pag-enroll sa one-on-one? That's about 24,999 po, Miss Len. 5 training sessions na rin po yon, at least 1 hour per session. And tailored fit po sa business po ninyo yung pag-uusapan natin. Kasi this is a group coaching session. So kumbaga yung usapan natin dito is labo-labo, di ba? So may iba-ibang industry. So if you want to have a specific attention or one-on-one coaching with me, you can just book a one-on-one coaching. Yes, via Zoom po yun. You get to choose your own schedule. And then kapag pasok naman po sa schedule ko, we'll be having that as agreed time and date. And then we will have on a Zoom call. And yun, i-discuss po natin yung strategy ninyo for your business moving forward. Okay? After po ng 5 sessions po natin, um, excuse me. After po ng 5 sessions po natin, I will give you the access to all the courses dun sa website ko. Plus, you will be joining the inner circle ng ating mga VIP students. Okay? So, I hope that that's clear, Ms. Len. So, yun, bali one-time payment yon, and then you'll be joining the lifetime coaching na po yun. No? And group coaching po siya every month. Meron tayong twice a month na live coaching session. All right, so without further ado, para makarami tayo, no? Yung iba wala pa, pero sige, walang problema. Hopefully, guys, okay yung aking audio, no? Hindi ako naglalag, no? Kasi nasa ano ako ngayon, nasa labas ako ngayon. Nasa hotel ako actually, so buksan ko lang yung ating calculator. Nasa na ba ito? Ayan. So, I'm gonna share my screen. And this one. Good evening, Miss Joyce. Pwede po ba magpa-appointment sa inyo ng call before po kami mag-avail ng one-on-one coaching? Okay naman, wala namang problema. Actually, you can send me a message sa Facebook. No? Pwede nyo akong i-message sa Facebook. Hill Clarence po ang aking profile. No? You can send me a direct message sa Facebook. Ito po yung share ko po yung ano ko, yung profile ko para makita po ninyo. Ayan, ito po siya. So, Hill Clarence, no? Ayan. Hill Clarence.digital homie. So, I'm gonna send it over here sa chat. Ayan, pwede niyo akong i-direct message, no? Huwag mo mangungutang, ha? Joke lang. So, ask ko lang kung lifetime free access na po kami sa training. Yung, yes, oo. Yung 5-day Facebook Ads Challenge na avail nyo na 499,
Lifetime access po 'yun, wala pong expiration 'yun. You can rewatch. You can watch it again anytime you want. So, pwede po 'yun. Anivi, yes, just send me a message na walang problema. Okay, so let's go para makarami tayo. Tonight, pag-uusapan natin ngayon is yung Facebook Ads Calculator. No? And we will be I'll be sharing you the batch 37 po kayo, Miss Lady. Okay? I'm gonna share my screen. And there you go. So, paunahan tayo dito sa chat. Sino gustong mauna? Type me in the chat. Paunahan. Alright? Wala? Parang ayaw nyo. Yan, type me in the chat. Wala? Yung gusto magpa-compute. Yan, that ends our 5-day challenge. Ayaw, wala pa lang sumasagot. Wala talaga. Oh, yan, si Len. Len, sige, ganito na lang. Since na-umpisa natin kay Miss Joyce pala, susunod kita, Miss Len, unahin ko si Miss Joyce. Nandito naman si Miss Joyce, di ba? I-unmute ko lang si Miss Joyce. Dali lang. Miss Joyce. Go ahead, Miss Joyce. I-unmute kita para unahin ko muna sa iyo, kumpitin ko muna yung sa iyo. Good evening Okay? po. Yan, good evening. So basically, learning center yung sa iyo, no? Learning center. Yes po. If you can just give me an average total monthly ad spend mo sa campaigns mo, nasa magkano na? More or less. Monthly Average po yan ano? Monthly. yes, monthly, yes. Siguro ano po, mga monthly. Siguro Meron kayong tama po yan, mga 15,000? 15 po. Yes po. Yan, sakto yan. Kasi ang nire-required ko talaga na budget is at least 15,000 for testing, no, for the whole month. Okay? Now, kapag nag-run ka kasi ng campaigns, depende po yan sa campaign objective na sinelect mo. Kapag nag-engagement campaign ka, usually makakakuha ka dyan ng mga cost per 1,000 impressions or CPM. Di ba yung napag-aralan natin noong day 2 na ang unang charge sa'yo ng Meta is yung cost per 1,000 impressions. Roughly, makakakuha ka ng mga CPM dyan na 40 pesos on the average. No? 40 pesos to show your ads to 1,000 people or to 1,000 people. So, technically, kung 40 pesos yung cost per 1,000 impressions mo, ang ma-generate mo na total number of impressions dyan is about 375,000. Meron na siyang auto-compute. Yung, kung halimbawa ang i-download nyo po ito, actually, pwede nyo itong i-download sa website ko. I-send ko rin naman yung link. No? Pagpunta nyo sa website, digitalhomey.net. Tapos, punta kayo dito sa forum. Tapos, search nyo lang dito sa search bar, calculator. Calculator. Tapos, lalabas na po yung Facebook Ads Calculator. Pagdating mo dito, i-click mo tong download. Then you will have access to the Facebook Ads Calculator. Hindi nyo po siya pwedeng galawin or hindi nyo siya pwedeng edit. Ako lang ang pwedeng mag-edit nito. Ngayon, ang the best na gawin niyo dito is click nyo tong file, tapos make a copy para magkaroon kayo ng copy dun sa Google Drive niyo. Just in case na mawala yung auto-compute, no? Andito yung formula sa column E. Okay? Or you can just click the file and download via CSV. Pwede naman yon. Okay? So, hopefully magkakaroon kayo ng copy niyan. So, send ko dito yung link sa chat. Okay? Okay. So, pwede nyo na i-download yan. Alright. So, tuloy tayo, no? Kung 15,000 yung cost, yung total ad spend mo per month, you're gonna generate for about 375,000 impressions.
Okay? Out of 375 impressions na yon, depende kung ano yung niraran mo na optimization. Are you optimizing for website? I believe you're optimizing for Messenger. Tama? Yes po. So, okay. So, let's assume na 350 yung nag-message, yung total na nag-message dun sa page po ninyo. More or less, ganyan ba yung pumapasok na messages per month? Kasi pag dinivide mo yan, mga about, kung 350 divided by 30 days, more or less mga 11 messages or mga 10 messages na pumapasok every month. Meron ba? Or less? Sorry, per day pala. Hindi per month, per day. Oo. Mga ganyan? Oo. Tama po. Pero minsan medyo marami din yung inquiries. Tapos may day din na na hindi masyado. Okay. Normal po yun kasi nagpa-fluctuate po yan. No? Oh. So yung budget nyo po, if you happen to check your budget, your daily spend. Kunyari, nag-spend ka ng 500 pesos per day, yung daily budget mo. Huwag ka mag-expect na 500 pesos yung ikakaltas sa'yo ni Meta during that day. Nagpa-fluctuate po yan. Merong mga days na nasa bandang 550 yan or 570. May mga days na 460, 480. Pero pag in-average mo into 7 days, nasa about 500 pesos yan. Kung ano yung sinet mo na budget, 500 pesos, nagpa-fluctuate po yan. Kaya po may fluctuation din po yung number of inquiries po ninyo. May days na marami, may days na mababa yung inquiries. Mapapansin mo yan, pag bumaba na ng bumaba yung inquiries, ibig sabihin po no, na-saturate na ng Meta yung number of audience na tinatamaan ng budget mo. Okay? Yan po yung tinuro natin ng day 2. Ngayon, so pumasok tayo dito na out of 375,000 impressions, merong nag-inquire na 350. Ibig sabihin, 350 yung interesado dun sa learning center po ninyo. Diba, sabi ko nga nung day 2, 10 million yung audience size, hindi naman sa ibibili lahat yun eh. So may mga mag-i-inquire at masasala ka doon, only a percentage of that people will buy from you. Okay? So ideally, yung 350 na yon, dapat doon, at least 1 to 2% doon ang na-convert mo into paying customers. So halimbawa, 350, ilan ba yung Balitan lang natin ng konti. So 350 times, sabihin na lang natin sa 2%. Ayan. So dapat merong 7 na naging customer or naging client mo doon. Okay, so nandito yung conversion rate mo na tinatawag. Itong nandito sa taas, kung meron kang website, yun yung pag-uusapan natin kapag may website ka. Pero since Messenger yung gamit mo, ang pag-uusapan natin, Messenger. So dapat doon nakapag-convert ka ng at least 7 man lang. Or mas mataas, mas maganda. So yung number of sales, lalagyan natin dito 7. Ngayon, tanungin kita, Miss Joyce, sa bawat customer or client na nako-convert niyo, nasa magkano yung average sale or total sales generated per customer? Naka-mute ka yata. Unmute kita ulit. Yan. Halimbawa, kung ako, nag-enroll ako as parent, in-enroll ko yung anak ko sa inyo, sa learning center, and gusto kong ipasok yung anak ko sa coding na yung curriculum. Nasa magkano yung i-charge nyo sa akin as initial payment ko? Or yung kabuuan ng payment Oo. ko, I mean. Bali yung kasi namin, for example, yung coding, yung Hmm. tuition fee kasi namin doon is 3,200. Ganun yung mga average. Per month. Yes po, per month. 3,200. Tapos how long it will last? Bali po siya, 8 sessions per month. 8 sessions per month. After nung 8 sessions na yun, tapos na yan. O meron pang karugtong yun the following month? Meron pa pong karugtong. Bali, at least 2 months po ang parang lock-in period. Lock-in period. So, ibig sabihin, safe to assume na nasa about 6,000 pesos or 6,500 per client. Mhm. Tama?
Yes po. Okay. Pero So yun minsan po kasi, ilalagay. meron kasing, like for example, may parent na dalawa yung anak na gusto niya enroll or kaya may kasamang kaibigan yung bata na sabay sila nag-enroll. So minsan, doon din po nagdo-double yung yung isang Yung inquiry. yung revenue doon. Parang Oo, yes po. how frequent it is. Parang gaano siya, let's say in total number of enrollment in a month. Sa 10 na nag ganon, ilan yung may bit-bit? Siguro po mga out of 10 mga siguro mga 4. Malaki din ano. Mm. Halos 40% of the ano. Ah, So magandang tingnan mo din 'yon. Kasi baka pwedeng maging marketing strategy mo 'yon, Miss Joyce. Kasi let's say for example, ang tawag dito, parang refer a friend. Let's ah, say kumbaga, since nakapag-refer ka sa akin, may less ka na 500 pesos. Every time na nakakapag-refer ka, meron kang parang affiliate commission, or it's up to you how you do it, in terms of in terms of monetary part, no? So be creative on that one para at least napapataas mo yung tinatawag na average order value. Okay? So moving forward dito sa AOV, so let's say 6,500 yung average order value per client or per customer. Ibig sabihin po nun, kung nakapitong um, paano mo niyo patawagin? Customer, client? Client or client po. client. Okay, nakapitong client ka, ibig sabihin po na if you multiply the average order value per client, kung pitong client yon, it will give you for about 45,500 na sales or revenue. So depende sa computation ng ng company niyo. So ngayon, makikita mo dito may 3x ROAS ka. Ibig sabihin 3 times the return on ad spend. Yung nilabas mo na 15,000, tatlong beses bumalik sa'yo. Okay? Mhm. Ibig sabihin po nun, ang customer acquisition cost mo is about 2,142, or let's just round it off, 2,000 pesos. It would cost you 2,000 pesos to acquire one customer. Okay? In this scenario, positive na ba siya or negative? Or break even? Positive na ba siya sa iyo, yung ROAS na 'to, yung return on ad spend? Um, Again, hindi mo 'to makikita sa Ads Manager, kukumpitin mo Oo. siya manually. Oo. So parang Okay? feeling ko break even lang siya kasi knowing yung expenses pa namin in May operation. OpEx ka pang tinatawag. May operation expenses ka pang Oo. tinatawag. So, Yes. seeing this return on ad spend, ito yung break-even ROAS mo na tinatawag. Mm. Okay? So, ibig sabihin, in order for you to become profitable, you need to be able to either adjust these metrics. It's either dapat tumaas yung conversion rate mo from 2% to, let's say, mag-additional ka lang ng mga additional 1% ka lang dyan. Malaking bagay na yun eh. Kasi isipin mo, 350 na increase, tapos 2% yung competition natin kanina, no? Times, sabihin mo na sa 3% na conversion rate, ibig sabihin nun, 10 or 11 na client yung na-generate mo Mhm. from the 350 na nag-inquire sa'yo. And significantly, by just increasing your conversion rate, tingnan mo siya, naging 4.77 return on ad spend. Mm. Okay? Most likely, positive na siya, no? Meron na kayong profit dito. Tama? Yes. Yes. Okay. So, ganun niyo po siya titingnan. Ngayon, meron pang i-adjust ito, no? So, pag tinignan mo kasi dito, 15,000 divided by 350 messages, ang cost per message mo doon is about 42.86. Yan yung Mataas. average cost per message mo. Mataas siya, di ba? Mm. Pero kahit na mataas siya, na-justify mo siya doon sa return on ad spend mo kasi naging profitable ka dahil mataas ang conversion rate mo. Oo. Okay? Does that make sense? Yes po. Kumbaga, pag tinignan mo yung 42.86,
mabubulag ka na, ay, ang taas naman yan. Teka muna, ano yung mataas para sa'yo? Di ba? Kailangan mong i-define yung mataas para sa'yo. Ngayon, moving forward, given this scenario, nag-positive ka, di ba? Naging profitable ka dito sa 11 customers or client acquired, nagkaroon ka ng 4.77 ROAS. Ang customer acquisition cost mo from 2,000 pesos, significantly nag-drop siya from 2,000 to 1,363. Just because nag-increase yung conversion rate mo. Ibig sabihin, magagaling yung chat support mo to convert these customers into a paying, to convert these leads or inquiries to a paying customer. Okay? Does that make sense? Ngayon, meron ka pang pwedeng gawin dito sa cost per message mo na to. Gusto mo siyang mapababa? Dapat Apo. dumami yung number of messages para bumaba yung cost per message mo or yung cost per lead na tinatawag. Ngayon, yung 350, let's assume na naging 450 siya. Tingnan mo ang mangyayari. From 42.86, bumaba siya ng 33.83 yung cost per message. Let's imagine naging 650 yung total number of messages mo. O, naging 23 na lang, 23.08 yung cost per message mo. Now, let's imagine na bumaba yung conversion rate mo. Okay? Bumaba yung conversion rate mo from 3%, naging 1% na lang. Okay? So, pagbabanggaan mo na nun, 650 times 1%, tingnan natin kung ilan yung ma-generate na customers. 6.5. Diba? O, kung gawin natin ano yan, 2%. So 650 times 2%, ayan, 13. So, di ba? Nakita mo yung ano, so 13 ito. Ayan, so pasok pa rin. Di ba? Kasi dumami yung number of messages mo, bumaba yung cost per message mo, tapos nag-stick ka lang doon sa 2% na conversion rate, pasok pa rin. Kumbaga positive pa rin yung return on ad spend mo. Ngayon, magtatanong ka, paano ko dadami yung messages ko? Di ba? Paano ko siya mapapadami yung inquiries? The answer to that question is, gandahan mo yung ads mo. Gandahan mo yung creatives mo. Gandahan mo yung offer mo. Diba? Ganun lang, yun lang yung solution doon. Wala nang iba. Ngayon, stop stressing yourself on finding the best targeting option doon sa ads manager because it won't fix your campaigns. The only thing na nabibigyan mo talaga ng attention is the ad creative in your offer and your sales process as well. Kung meron ka mga automations diyan na pwede mong ilagay para kung isipin mo 650 messages. Okay. Pag dinivide mo yan sa kung ikaw lang naman yung nagre-reply diyan, divided by 30 days, 21 messages per day. So you have to parang attend 21 messages per day. Tapos syempre yung mga messages na yan, may mga makukulit diyan. Paulit-ulit yung tanong. So syempre hindi ka na napapahinga pati gabi. Pag gabi nagre-reply ka pa, patulog ka na, meron pang mag-i-inquire. So maglagay ka na ng automations in place or system in place. Okay? So yun po yung ibig kong sabihin dito sa in-explain po natin. Moving forward, ngayon, kung okay sa'yo tong cost per message na 23.08, no, tapos may positive ROAS ka naman na 5.63, ibig sabihin nun, yung ideal cost per message mo is 23.08. Or sabihin na, i-round off na natin, 25 pesos. Ibig sabihin nun, para magkaroon ako ng return on ad spend ng 5.63, dapat magkaroon ako ng about 650 inquiries or messages per month para ang cost per message ko is about 23 or 25 pesos average cost per message. So that if I'm good enough to convert these inquiries, at least 2% lang yung ma-convert ko doon, no, makaka-convert ako ng 13 client. And then it will give me a 5.63 ROAS. Gets? Malinaw na? Yes po. Got it. So, may follow-up question? Violent reaction? Wala po?
Bali ang magiging question ko lang dito is yung ano, so ibig sabihin kailangan maraming mag-message para yung conversion ko is ma Tumaas. oo, tumaas. Mm. Oo, kasi ang Kasi isipin mo, problem, sige pa. sige po, go ahead, go ahead, go ahead, go Hindi, ahead. kasi ang problem po sa amin kasi is marami po nagme-message, Mm. marami kaming inquiries na natatanggap. Kaso yung Mm. conversion kasi namin mababa. Yun ang Yun. naging problem. Madali mo siyang ma-identify. Ibig sabihin nun, ang problema ninyo, internal, hindi si Meta. Oo. Okay, kasi may inquiries kayo. Sabi mo nga, ikaw, galing na mismo Mm, mm, sa iyo, may inquiries kayo. Ibig mm. sabihin nun, nagawa ni Meta yung trabaho niya. Binigyan kanya ng inquiries. Oo. Pinakita ni Meta yung ads mo sa target audience mo. Trabaho ni Meta yun eh. Binayaran mo si Meta para doon. Ngayon, it's your job as a business owner to convert these inquiries into paying customers. So may problema kayo sa closing. Mm. Okay? Yun na yung problema, yun yung kailangan nyo yung susolusyonan. It's either may problema kayo sa closing or may problema kayo sa quality ng leads na pumapasok. Uulitin Oo. ko, ano yung tatlong metrics na kailangan mo bantayan kapag messaging campaign kung nakikinig? Una, number Number of of hits. number of Number of messages or lead, number of number of leads. messages. Tapos cost Okay, pangalawa, per message. cost per message, cost per lead. Pangatlo, Tsaka impression. hindi. Pangatlo, tatlo yon. Number of Ah, messages, cost per messages. Ano yung pangatlo? result. Result. Ay, ito na, nasa harap na. Quality of messages. Ito. Ayan Ayun na. pala, quality of message. Ah, ayan na ba? Number of messages. Ilan yung pumasok na message? Lahat ba yun nag-inquire puro basura? So you have to take note on that. So lahat Mm. i-take into account mo yung mga quality ng pumapasok ng messages or ng inquiries. Tapos cost per message. Magkano yung gina-charge sa ni Meta for every message na pumapasok? So kung titingnan ko yung ano mo, yung business yung ano tawag dito, yung current situation mo, may problema ka sa closing or it's either may problema ka sa quality ng leads na pumapasok. Mm. Alin man dun sa dalawa. Kasi wala ka naman problema sa number of inquiries kasi may inquiries ka eh. Oo. Does that make So, sense? yes po. So, bali, kung for example, ang problema, kasi kung ang problema naman is yung sa closing, so, syempre, internal na nga yan, katulad nga po na sinabi mo. Pero what if Mm. yung problem namin is yung quality of messages? You have to um, make a pivot doon sa type of content or type of ads na niraran ninyo because you are probably attracting basura, Oo, kasi nga di 'di ba? ba sabi niyo po hindi kayo nagfo-focus doon sa mga targeted or yung mga parameters doon sa ads. So, Hmm. ibig sabihin um parang in general niyo lang siya niraran, 'di ba? So, bali ang main point dito is kailangan yung creatives is okay. Tama po ba? Yes. Yes, yun yung babantayan mo na it speaks to your target audience dapat. Kasi ganito lang yan eh, kapag yung sorry didiretsuhin ko na talaga. Sige po. Huwag ka masasaktan. Kasi kahit Okay lang ako po. man ganun yan. Pag yung generic yung creatives mo or basura yung creatives mo, you will be attracting basurang leads. Mhm. Na-gets? Yes po. So, ganun yung kay Meta eh. So parang okay, ito yung na-attract niya na users. So maghahanap ako ng users na ganun katulad nung mga na-attract niya nung una kasi it's a web of data of users katulad mo sa loob ng auction. Ngayon, kapag kami ng mga nag-i-inquire pero previously, i-match ni ano yon ni Meta. Sino 'tong nag-inquire na 'to? Si Miss Joyce. Ano yung similarity nito ni Miss Joyce kay Clarence? Ngayon, pagka may similarity tayong dalawa in terms of our behavior doon sa platform, hahanap yun ng web of users na pare-pareho tayo ng behavior kay Meta.
Ngayon, Mm. kung puro basura yung network of users na nahanap niya sa loob ng auction, di puro basura yung papasok sa'yo. Oo. Nagets? Yes po. So, bali ang way So, namin is ibahin lang talaga yung creatives. yes. And attract people who are right for your business. Mm. Okay. Diba? So, yun solusyon. Okay? Alright. Okay. So, hopefully, nakapagbigay tayo ng linaw sa mga nandito sa Zoom. Sunod natin si wait lang. Sunod natin si sumunod natin dito. Si Len. Okay, si Len. Sorry napahaba kay Miss Joyce ha. Pinulit ko na kasi siya yung ano natin eh. Siya yung Miss Len, go ahead. Na-unmute na kita. You can speak. Go ahead, Miss Len. Ayan, naka-unmute ka na, Miss Len, pero hindi namin ikaw marinig. Check. Parang umayaw po yata. Ayaw na yata niya. Okay. Miss Tracy na lang. Okay. Sorry, Miss Lena, napahaba kay Miss Joyce. Okay. Sige. Miss Tracy, go ahead. O baka nasagot ko naman, Miss Len, no? Based doon sa business model ni Miss Joyce, baka pareho lang din kayo ng ano. Okay, Miss Tracy, go ahead. In-unmute na po kita. Sir, pass po muna. Wala pa po pala ako masyadong experience dun Okay. sa ads. Sige lang. Okay Bago lang, no lang po problema. Thank you. Sige lang, okay. No problem. Okay, by the way, guys, there's no such thing as stupid question. Only the question that was never asked. Okay? So, no problem dyan. Kung nahihiya kayo magtanong, walang problema. Wala naman sa inyo dito magja-judge. Hindi naman tayo judge. Sino to? Si Sam. Sam. Ayan. Unmute kita, Sir Sam. Yeah. Go ahead. Good evening po, Coach. Yes, good evening. Opo. Ano po pong kailangan industry po i-provide, natin? Coach? Oh. Ano pong Ano industry po po ako, ninyo, Sir Sam? sa loans. Agent po ako ng mga loans. Loans. Okay. Loans. Car Opo. loans, mga ganon? Opo, kotse at saka sa real estate na pagsasangla ng titulo. Got it. Okay. Sige. Okay. Magkano na yung total ad spend mo per month na in-spend? Kung combine po doon sa dalawang magkaibang negosyo, 44,500 plus. Hindi po. Doon muna tayo sa isang negosyo lang. Kung loan lang siya. Sa kotse. Sa Ah. kotse po. Parehas po yun. Parehas pong loan nyo. Pinaghiwalay ko siya. Okay. Sige. Sabihin natin 45,000 per month. Okay. Pwede na yan. Opo. Parang medyo mahirap siyang pag mas mataas kasi yung ng isa, yung parang high ticket yung isa, property. So yung kotse 23,000 ganyan po last month. 23,000. Doon naman tayo sa kotse para mas madali nating Opo, yun po. 23,000. computein, no? Kaya 23,000 average per month na. So messaging campaign ka lang din dito, Opo. hindi ka nag-landing page or Messaging po, pero Okay. may website naman. Pero na-utilize mo yung website, nagagamit mo siya. Hindi. Before nagka-campaign ako ng leads kaso medyo mataas kasi yung binabayaran ko so I stopped matagal last year pata. Mataas yung cost per lead ng website. Opo. Normal yun. Normal po yun, Sir Sam. Kasi di ba tinuro ko nung day 2? Pagka leads and sales, normal po na mataas talaga ang cost. Okay? Pero pag nag-engagement ka,
yung per message nun, mas mababa. Kasi mababa ang cost per 1,000 impressions ng engagement. Okay? Okay. So, down Okay the po. line kasi, pero makikita mo doon na mas quality yung mga ano na yun, mga inquiries na yun. Pag leads, pag website leads, lalo na kung napi-filter out mo sila, yung nabibigyan mo sila ng maraming questions. Halimbawa, may pera ka ba? Taga saan ka? Yung mga tipong ganun. Alam mo yun, yung mga i-filter out mo siya or pre-qualify mo sila. Mas ano yun, mas quality yung kaysa sa messaging campaign. But sige, doon muna tayo sa messaging Okay. para mas madaling kumpitin. So ngayon, Sige po. safe ba na masabihin natin na around 350 din yung cost per message mo? Sorry, yung number of messages mo per month. Mga nasa around ganun. Per Mga month, nasa yes, 300 exactly. higit. No, 343 yung ayon dito sa 343 Ayun, dito ayun. yung. So, Ay, without cost looking per at your messaging ads, ba, sir? yung number of Per messages. message. Number of messages. Yung cost per message, magkano? 50 pesos. 50 pesos. Pero yung number of messages na Opo. pumasok, roughly, anong estimate mo? Nasa magkano? 447. Ayun, 447. So, 447. Yan. Opo. So, yun, sakto. Yan. 50 sabi mo, 50 pesos, no? Something. Opo. Ayan. So, hindi yung total budget, masa magkano yung eksakto para magsumakto tong 50 pesos na to? Yung budget. 23,000 yung total spent pala. Sorry, Ano lang to, 23,000. coach 22,460. 22,460. Tingnan natin kung magkano. 460. Opo. Ayun. Sumakto na siya, 50 pesos per message. 50.25. Ayan. Opo. Okay? So, Opo. sa 447 na nag-message doon sa page mo, ilan doon yung na-convert mo into a paying customer or a client? May number ka? Ang na-convert namin dyan last month is 5 accounts. 5 accounts. Okay. So, Opo. ibig sabihin nun, if you do the math, nasa about, kung 447 yan, times sabihin mo na sa 1%. Sakto. 1% yung conversion rate mo. Okay? So, yung CBR mo Opo. dito, papalitan mo lang to ng 1%. Ayan o, 4.47, i-round up mo lang siya, 5 client. Okay? So, lalagay mo dito 5. Opo. Ngayon, sa bawat na-convert mong client, more or less nasa magkano yung binigay sa'yo na business noon? Ang total yan, coach, nasa mga 2.2 M lahat eh. So divide natin siya sa 5. Yung 2.2 5, yung M. 5 mil, sorry, 2.2. Pero paano ba? Kasi hindi yan yung commission, coach eh. Yung commission dyan, bali out of the 2.2 M will be 4%. Okay, doon tayo mag-compute. Wag doon sa gross. Oo, Doon tayo sa net. Bali, nasa mga 80K yan, coach. Mga 80K yata yan. 80K Ganun. yung 5 na yan. Kasi kung 2M times 4% siya, so mga 80K yung 5. Divided by 5, more or less mga 16,000 per client. Ayun, mga ganun. No? Tama ba? So, yung 5 client, more or less mga nasa 15 or 16,000 yung commission mo doon, tapos nagbigay sa'yo ng 80,000 na commission. Tama? Opo. Ayan. So, ibig sabihin nun, ang return on ad spend mo doon is 3.56. 3 beses or mahigit 3 beses bumalik sa'yo yung nilabas mong 22,000. Okay? Dito ba may iawas ka pang OPEX or yung operational expense? Wala na. Dito sa 80,000 na commission, malinis na to. Essential na. Malinis na yan. Opo, malinis na yan. Diretso na sa bulsa mo. May ano yan? 10% tax, coach. Magkano yung tax niyan? Iawas mo pa yung tax niyan. Yung malinis na malinis, 10%. meron bang nasa 7? Opo, 10%. Ayan, mga 70? 70K? 70. Ayan, 70. Opo. So, kahit pa paano, positive na, no? Tama ba? Sa 22,000 na return on ads, sa 22,000 na ad spent mo, may naging client ka ng 5, kahit pa paano, 3 beses bumalik sa'yo yung nilabas mong ad spend. Ngayon,
paano mo mapapalaki pa yung anong tawag dito? Yung commission mo. Okay? Nakita mo tong cost per message mo, 50. Okay, 50 pesos yung cost per Opo. message mo. O di pababain mo siya para mas marami kang potential na ma-convert. Di ba? Kung 447 yung pumasok, kailangan, madami yung mag-inquire sa'yo. Sabihin natin 650 yung nag-inquire, total inquiries mo, o di from 50 pesos, bumaba yung cost per message mo ng 34.55. O round up natin, 35 pesos. Sabihin natin 750 yung total messages na pumasok. O di bumaba ng, ayan, kulang-kulang 30 pesos. O sa 750 na yon, imaginein mo the same conversion rate. No? 750 inquiries times 1% yung kanina, di ba? The same conversion rate, Opo. 1%. 1%. Magiging Tingnan mo 7 siya. Ayan o, mga 8 yung 8 yung naging conversions mo. Di ba? 8. By just doing that, ayan, tumaas yung commission mo. From 70,000 Yes. or 80,000, naging 128,000. Sabihin mo ng malinis, 120,000. Does that make sense? So, ibig sabihin Panalo. nun, di ba? Oh, ganun siya. Ibig sabihin nun, talagang pagsisikapan mo na bumaba yung cost per message mo. So that you can get kasi numbers game to Sir Sam eh. Di ba? The more inquiry, ganito lang naman yung sa sales Of eh. course, Kasi of ako, course. I've been into sales for a longest period of time. Most of my corporate career is in sales. Numbers game yan eh. The more inquiries or the more leads you have, kasi nagbebenta ako dati ng kotse. The more na marami ka nakakausap, the more yung potential na mako-close mo yung, mas marami kang mako-close na client. Tama ba? Tama. Kahit na hindi ka nagpa-Facebook ads, sa totoong buhay, yung kahit na in person, kaya nga 'di ba sa networking, the more na marami kang napepresentan na tao, the more na maraming potential na magjo-join sa networking company nyo. Ganon din sa life insurance. The more na may napepresentan, the more na marami kang tao na napepresentan nung life insurance na binebenta mo, the more na malaki din yung potential na mako-close mo. Same with Facebook ads. The thing is, yung old way of method of presenting your products or your services, legwork yun eh. Kumbaga, nagbabahay-bahay ka, wala ka masyadong cost doon. Wala ka masyadong kundi pamasahe mo lang. Pero since yun ang labanan ngayon sa online marketing, Facebook ads, hindi naman lalabas yung ads mo sa newsfeed kung hindi ka magbabayad kay Meta. Kaya nga sabi ni Russell Brunson, whoever can spend the most to acquire new customers wins. And you always have to remember, it's always expensive to acquire a new customer. Di ba? Now, what will you do? Pababain mo yung cost mo so that you can get more inquiries. And more inquiries you have, the more chances of winning. Parang ganun lang yun. The more chances of, ang tawag dito, converting an inquiry or a lead to a paying customer. Ganun lang siya. Gets? Okay. Ayos? May questions? May follow-up questions? Ayos, coach. Coach, may tanong lang Alright. ako. Yung, di Sige, ba, go ahead. pinagbabasehan natin kung usually yung CPM kung tayo ay mag-scale up or scale down ng ads natin. Cost per message o cost per 1,000 impressions. Opo. Hindi, alin sa dalawa? Cost per message or cost per 1,000 impressions? Ginagamit yung pala rito, coach, yung monthly setting or pwedeng maximum? Paano monthly setting? Di ba, meron tayong daily, may weekly, may monthly. Doon sa taas, coach, yung data Yung na date nakukuha. range. Yung date range. Oo, yung... Date range. Titingnan mo yun. Month in, month out, titingnan mo yun. For the month of June, every month. kailangan titingnan mo from June 1 to June 30,
dapat na-account mo yon. Magkano yung inubos mong ad spend sa month of June? Magkano yung inquiries na magkano yung total ad spend mo for the month of June? Ilan yung number of inquiries na pumasok, messages na pumasok? Ilan yung na-convert mong tao out of those number of messages na pumasok? So that you can quantify your conversion rate. Nakuha? Kasi yung conversion Opo, rate mo opo. will depend on the number of messages na pumasok. Yun yung tawag doon CVR. Ayun o, CVR siya, di ba? CTR, kung meron kang landing page, since wala naman tayong landing page, hindi applicable sa yung CTR. Number of messages lang yung titingnan mo. Ilan yung pumasok na messages, magkano yung charge sa'yo ni Meta per message. So in this case, 29.95 or sabihin natin 30 pesos. Then, out of those messages, ilan yung na-convert mo, yun yung magkukompute ng conversion rate mo. Ideally, or typically, kahit anong business, ideally dapat nasa average 1 to 2% conversion rate ka out of the number of messages na nakuha mo. Pag mas mataas dun sa 1 to 2% na conversion rate, you're doing a phenomenal job kasi ibig sabihin nun, ang galing mo mag-close ng deal sa Messenger. Sabihin, nagkaroon ka ng 8% conversion rate, ang galing mo. Ang galing mong salesman. Ibig sabihin nun, ang galing mong mag-persuade ng tao to become your client or to become your customer. Ngayon, kung namumroblema ka na wala ka na convert, baka ikaw na yung problema. Baka yung closing technique mo na yung problema. Kasi you have to always remember, hindi lang naman ikaw yung loan company na nag-a-ads. Baka mamaya nag-inquire na yan sa iba, hindi mo lang siya na-persuade doon sa ino-offer mo. Or pinabayaan mo yung Yes, inquiry. sobrang dami. 'Di ba? Nag-inquire sa'yo ng umaga, ni-replyan mo nung the following week. Alam mo 'yon? So, Opo, maraming factor 'yon, maraming underlying factors kung bakit mababa yung conversions mo. It's because baka mamaya hindi na-attendan ng customer support mo. Or baka mamaya nag-inquire na to sa iba, nag-aano na siya, nag-shopping na siya. Kumbaga, sino kaya magandang magbigay dito ng rates, no? Yung interest rates. Okay, okay to si Sam. So, dito na ako pupunta. Kaso hindi mo siya na-assist, patay ka. Kaya ba kumuha? Ang tawag doon, lost. aray. 'Di ba? Sa'yo nag-inquire, sa iba bumili. Common yan sa sa car loan, sa kotse. Kasi kami noon, maiiyak ka na lang talaga. Ikaw nagpa-approve. Ikaw nagpa-approve ng kanilang car loan. Tapos nakakita ng mababa na na ahente, doon lumipat. Patay ka, iyak ka ngayon. Nakaka-relate. Sir Sam, Aray. di ba? So, ganoon po siya. Okay? So, any follow-up questions, Sir Sam? Yung coach, yung scaling, ano bang course na maire-recommend mo yung course mo? Para makapag-scale ako, matutunan ako scale. Okay. Kahit na wag ka na mag-enroll ng kung scaling lang ang problema mo, ganito lang yan. Kung messaging campaign yung niraran mo ngayon, increase ka lang ng 20 to 30% every 3 days doon sa existing budget. Alam ba, may 500 pesos per day ka, increase ka lang ng mga 20% of the 500 pesos every 3 days. But you have to make sure na pasok doon sa ideal cost mo. Ano ba yung ideal cost mo na na-determine mo? Ayan, 29 pesos or 30 pesos. Kung na-determine mo na, ito yung willing akong bayaran per message na pumapasok, yun yung ideal cost mo. For as long as napasok doon sa ideal cost mo, continue increasing your budget 20% of your original budget or from your original budget. Yun na yun. Di ba? Malaki agad, coach, pagka nag-increase ako ng every 3 days. Yung cost. Malaki yung cost. Cost per message. Opo. Tumataas din. Ako Ayun, minsan. normal po yun. Oh. Normal po na tumataas kasi 'di ba nung day 2 kung nandito ka ng day 2,
The more you increase your budget, the more competition you have. Nakuha? Okay. Pag in-increase mo yung budget Hahayaan mo, lang mas natin yun, marami kang... Coach. Ha? Hayaan lang natin. Hindi mo siya hahayaan. The more, ganito yan. Pag nag-increase ka ng budget, nataas din yung cost mo. Bakit? Marami kayong competition dun sa taas eh. Marami ding Opo. nag-i-increase ng budget. Hindi lang naman ikaw yung nag-i-increase ng budget. Ngayon, anong gagawin mo para mapababa mo yung cost mo at matalo mo sila? Ang gagawin mo ngayon, ganda mo yung creatives mo para bumaba yung cost. Para mas maraming mag-inquire sa'yo kaysa sa kanila. Para matalo mo sila sa auction. Matalo mo sila sa bid. Kasi the bidding si Facebook, di ba? So, nagbibid kayo pareho Opo. sa newsfeed. So ngayon, mas pinapakita ni Facebook or mas pinapaboran ni Facebook yung ad na relevant, engaging, and converting. Ngayon, kung yung ad mo is puro below average, tataas yung cost mo even if you increase your total ad spend. Diba? Ngayon, para matalo mo yung Okay. competition mo, yung competitors mo, make sure na maraming engagement yung ads mo, maraming nagko-comment, kasi the more na maraming nagko-comment doon sa ads mo, the more nabababa ang CPM mo. Pag bumaba yung CPM mo, mas tataas yung number of impressions mo, mas maraming makakita ng ads mo. Na-gets? Opo. Okay? So, number 1, check your ideal cost. Number 2, keep on optimizing your ad creative so that bumaba yung cost per message mo. Make Okay. sense? Coach, another Yun, kahit question. hindi ka... Yes. Sorry, sir. May marami naka-line up. Okay lang ba? Okay, sige po. Okay na po. Okay, kahit i-ano mo na lang kung kaya pang sagutin kasi in fairness po dun sa iba, Siyempre. para at least Thank you. para at least mabigyan natin ng time, no? Yung iba. Huwag kang magtampo sa akin, Thank sir. you. Okay. No problem yan, sir. Sa edad natin eh. Ah, salamat. Sige, Ian Paul, uso pa rin ba yung organic? Yes. Kasi yung organic, Ian Paul, tsaka yung paid, ano yan, ecosystem yan ni Meta. Ibig sabihin, huwag kang matatapos ng organic marketing at huwag kang matatapos ng paid marketing. Kailangan simultaneously ginagawa mo yan. Kasi it's an ecosystem. Okay? Pag puro ka lang ads, tapos wala kang organic marketing, wala kang pinopost dun sa page mo, tataas yung ulitin ko. Pag puro ka lang ads at hindi ka nagpo-post doon sa page mo, wala kang engagement doon sa page mo, alam ni Meta yon. Yung page ranking mo bababa. Okay? Sir Ian. Pag bumaba yung page ranking mo, tataas ang cost mo. Laging gano'n yan. Naghihilahan yan. Okay? Mababa yung page ranking mo, tataas yung cost mo. Pero pag mataas yung page ranking mo, bababa yung cost mo. Ganun lang siya lagi. Okay, so you have to do both paid and organic. Oliver, question po, Coach. Kahit later na sagutin, what if bago ang ad account o first time pa lang mag-run ng ads, is it possible na ma-identify na agad yung ideal metrics cost na pwede mo i-goal? Na-compute na ba yon or need na dapat talaga mag-run ng campaigns muna? Then yun ang reference. Exactly, Sir Oliver. Kailangan mo muna mag-run ng ads for the whole month, Sir Oliver. And then from there on, that's your data. Ibig sabihin, kung first time mo mag-run ng ads at wala kang nakuhang magandang result, that's okay. Bakit? May nakuha kang data eh. Di ba? Ano yung data na yon? Teka muna. Itong creatives na to, sa 10 tinest namin na creatives for the month of June, ito yung nag-work. Again, pag nag-run ka ng ad, huwag mong i-expect nung first month mo ay magpa-positive ka. Kailangan, ready ka na sa sarili mo na in the next 3 months, nag-ano kayo, trial and error. Okay? Ibig sabihin, nagta-trial and error, nagte-testing ka ng ad creatives na nag-work. And then, yung makita mo yung first month data, ano yung i-improve mo sa first month data? Moving forward dun sa second month. Okay, next month, itong month na to, dapat more on ganitong type of creatives na yung gagawin natin
para at least mas mapababa natin yung cost at mas maraming mag-inquire. Okay, ganun po yung gagawin po ninyo, Sir Oliver. So, tama po yung sinabi niyo doon sa dulo. Dapat talaga mag-run ka muna ng campaigns para yun yung magiging reference mo moving forward on the next month and so on and so forth. Okay? Ganun po siya, Sir Oliver. I hope I was able to answer your question. Okay. Ano po pala yung mga simple automation app na masasuggest mo if you are on a parang anong tawag dito? If you're just starting out, Sir Ian, meron namang simple automation sa Meta. Kahit ako yun yung gamit ko eh, yung simple automation na Meta. Meron siyang built-in na dun sa engagement campaign, di ba? Simple automation yun eh. So yun ang muna gamitin mo. Gagamit ka lang ng um, yung mga automations na talagang pangmaramihang messages. Kapag marami ka na talagang messages na pumapasok, let's say 2,000 messages per day. O paano mo i-handle yung inquiries na yon? O di mag-automation ka. Marami diyan, ManyChat, anong tawag dito, Pancake. Those are some of the anong tawag dito, the Example. apps na pwede mong gamitin. And those are just the tools, no? So depende sa kung ano yung tingin mong mas komportable kang gamitin. So ikaw na makakaano nun. Ikaw na makaka-figure out nun. Kasi sabihin ko man na ito yung the best na automation tool. Tapos nung ginamit mo, hirap na hirap ka, ikaw pa rin yung masusunod. Okay? So, marami kang makukuha tools diyan. How do you control yung quality of clients? By testing. Iyan. How can you control the quality of clients? By testing and by attributing the sales doon sa ad. And tinuro ko sa inyo to nung kagabi, kung paano mo i-attribute yung inquiries. Ngayon, pag na-attribute mo na, puro basura yung pumapasok ngayon, ibig sabihin, maano mo na yung quality. Alam mo na agad na, okay, out of 350 na nag-message, puro to basura, walang kwenta. Ibig sabihin, may problema yung ad creatives ko. Okay? Ang automatic kasi iniisip natin, ay, may mali ako sa targeting. Mali. Mali yun. Puro basura yung pumapasok sa akin. Baka mali yung targeting ko. Sandali, pause ka muna. Mali yung ads mo. May problema yung ads mo. Okay, yun po yun yung dapat mong asikasuhin. Okay? Do we have access to calculator? Yes. Nasend ko na po dyan sa link. I'll be sending it over again here, Sir Mark. Ito. Okay. Kapag ba nag-one-on-one, nag-enroll lifetime po? Yes, lifetime ano na yun, lifetime group coaching na yun after mo magpa-one-on-one. Okay, malilipat na kita dun sa inner circle ko, Richelle. Pwede ba humingi ng iba't ibang type of creatives na pwedeng gamitin? Kasi ako po, puro pictures lang ng product, mga pagkain yung ginagamit ko. Minsan video ng mga vlogger na nag-content sa store. Pwede po ba yung still image or edited poster sa Canva? Again, Lay, ganito yan. Parang yung tanong na ano mas maganda, pictures or videos? Test both. Okay? Ngayon, pag tinest mo pareho, may mga vloggers, may mga pictures, may videos na ganito, tingnan mo yung data. Ano yung binibigay sa'yo ng data? Ibig sabihin, based doon sa number of inquiries, cost per message, halimbawa, ganito, Miss Lay, picture, vlogger, video, tapos picture. Out of dun sa 5 na tinest mo, yung vlogger ang nagwo-work. O di more on vloggers ka na ngayon dapat, yung tinetest mo na ads.
Okay, kasi nakita mo, yung vlogger ang ano eh, yung nagbibigay sa'yo ng resulta eh. Double down on what's working. Kasi kahit nasabihin ko man sa'yo ngayon, Miss Lay, na maganda yung ano, maganda yung images. Pero pag tinest mo, hindi mag-work. So, um, yung type of creatives na tinatanong mo, Miss Lay, you can actually create using the ano tawag dito? Yung ChatGPT na for prompt na binigay ko sa inyo. Pwede mong gamitin 'yon. 'Di ba nag-ano ka, kung nandito ka noong day 3, i-type mo lang doon yung prompt, tapos bandang dulo, sabihin mo doon, ah, give me 30 content ideas for my business. Kasi meron ng ano din, 'di ba? May problem, may solution. 'Di ba? Balikan mo yung recording natin ng day 3. May problem, may solution. Pag nag-generate mo na yung problem sa yung solution, isunod mo doon, give me 30 content ideas for my business. Mag-generate na si ChatGPT doon. Tapos, i-test mo lahat yon. Regardless kung image man yun or videos, pasok yun. Okay? Oops. Yan, namatay yung ano ko. Namatay tuloy yung aking laptop nangyari. Ayan. So, teka. Ayan. Naririnig pa ako, guys. Okay. I'll be answering a couple of questions now before tayo mag-end. Can you use ChatGPT for automation messaging? Pwede ka mag-generate ng ano, no, responses, pero I believe hindi mo siya pwedeng ikabit sa Meta. Hindi mo siya pwedeng ikabit sa Meta. Coach, baka meron kang worksheet for monthly monitoring ng metrics. Monthly monitoring ng metrics. What do you mean? Namatay na kasi yung laptop ko. Ayan. Yan yung sinasabi ko. Sa metrics kasi, anong tawag dito? Kung messaging ka lang naman, Jing, tatlo lang naman yun. So, cost per message, quality of message, tsaka number of messages. So, ilagay mo lang yun sa sheet. Yun na yun. Tapos, ilan yung total ad spend mo, ilan yung pumasok, yun, yung ano na yun, yung calculator na yun, pwede mo na maging ano yun, monitoring. Nakikita mo doon sa ano sa sheet, 'di ba? Meron dong January, February hanggang December. 'Yun, pwede mo na maging monitoring 'yan. Lay, Oo, 'yan, Lay, yung ginawa ko kagabi, nakita mo na dumaan sa'yo, no? Sponsored. Sabi ko sa'yo, gagawin kong ad yun eh. O yan, dumaan na sa'yo. Meron ako na ads na maraming views pero hindi nag-convert into sales. Okay ba na gamitin pa rin yung magpalit na lang? Any suggestion po? Bakit hindi nagko-convert into sales? Kung marami kang inquiries at wala nagko-convert na sales, sa'yo yung may problema, yung ano mo, yung anong tawag dito, yung closing mo, Len. Ano ibig sabihin noon, kung marami kang inquiries, wala ka nako-convert, may problema tayo sa closing mo or may problema tayo sa quality ng leads na pumapasok or ng messages na pumapasok. Ginamit ko na Lay, yes. Oo. I do 4 to 5 posts per day organic. Ilan ba dapat? Okay lang yun. 4 to 5. Yung iba, mas marami pa eh. 4 to 5 posts per day, okay lang yan. How do you do the optimization or changing of ad creative? Duplicate lang po ba when changing the creative or replace the creative? Duplicate, Sir Sam, duplicate and keep the existing ad running simultaneously with the duplicated one. Huwag mong gagalawin yung nagkaroon na ng data. Ibig sabihin, kung nag-run na ito for let's say 5 to 7 days na, halimbawa, or 30 days na, tapos huwag mong gagalawin yung creative doon. I-duplicate mo yung same ad na yun, tapos palitan mo ng creative. Tattoo artist po kasi ako, every weekends lang po ako nagtatattoo. 8 to 12
clients lang kaya ko i-handle per month, paano kaya computation sa target number of impressions na dapat kong iset? 8 to 12 clients lang ang kaya mong i-handle per month. Paano kaya computation sa target of impressions? Hindi impressions, Sir Jason. Ang kukunin mo ratio ng total of messages. Halimbawa, sa 350 total of messages na pumasok, ilan doon ang potential client mo? Kasi halimbawa, ganito. Tingnan natin ha. So 350 yung nag-message times sabihin mo 2%. 2%. O 7 yon. So sa 350 times sabihin mo 4%. 3 times 4%. Ayan. 4% ang conversion rate mo, Sir Jason. Ibig sabihin, kung 350 yung total messages mo, tapos meron kang 4% conversion rate, yun lang yung i-maintain mo. 4% conversion rate. Para magkaroon ka na nasa around 14, ba? Ayan. 4% conversion rate para na magkaroon ka ng 14 clients per month or somewhere in that number. Kasi pag gumover ka na dun sa number of messages or umover ka dun sa conversion rate ng ano mo, edi hindi mo na kayang i-ano yan. If I were you, kung umover ka man sa client, good problem yon, Sir Jason. Why? Because marami kang kliyente. O, so pwede mo na silang schedule on the next month or ano. So scheduling ka na. Yun yung magiging problema, yun yung susolusyonan mong susunod, yung scheduling. Kasi marami ka ng client na pumapasok. So, good problem yon. Ipa-pipeline mo na lang sila kung kailan mo sila schedule. Jelly Ace. Ano elements ng magandang creatives? Good question. Elements of good creatives, number 1, you have to get the attention. Okay, we're living in the world where attention is the new currency, Miss Jelly Ace. Nakita mo yung ginawa kong creatives kagabi? Kagabi ba yun or nung day 3? Ang purpose ko doon is to get someone's attention. Yun yung una-una, yun yung number 1 element ng isang magandang creative. It has to be it has to give curiosity on what it is. Ano yung ibig sabihin ng image na yon? Wala masyadong contest yung image ko na yan eh. Pero may question mark. So pag dumaan nga naman sa newsfeed mo, bakit may question mark? So that's number 1, attention. I-grab mo yung attention. Number 2, add copy. No, kailangan, dahil nakuha mo na yung attention ng target audience mo, make sure na yung add copy speaks to your target audience. Yung pain points nila, yung pinagdadaanan nila, and dapat mailatag mo doon sa ad copy mo na ikaw yung solution doon sa problema na meron sila. Okay? Ad copy. And doon sa headline, make sure din na yung headline so hindi siya sobrang haba, Miss Jelly. Okay? Kailangan yung headline sweet, ano yung tawag doon? May term doon, nakalimutan ko lang. Kailangan nasa 3 to 5 words lang yung headline na pasok doon sa anong tawag dito, doon sa type of audience na tina-target mo. Okay? Ganun po siya. Applicable po ba sa ibang currency like South Korean won since yung payment methods ko is won din? At another question, nag-iiba din ba presyo ng action ni Meta sa ibang currency? Applicable din to kaya yung 100? Okay. Yung 100 peso testing, hindi siya applicable sa ibang bansa, Sir Jason. Yung 100 peso testing, pang Pilipinas lang po yun. Ang binibigay kong budget pang testing sa ibang bansa, at least $10 to $20. Okay, convert mo na lang. Depende, kasi magkakaiba ng CPM yan eh. Ibang bansa, ibang CPM yan.
Ang CPM dito sa atin, kapag nag-optimize ka ng engagement campaign, more or less mga nasa 40, 60 pesos yan. Pero pag sales or leads, nasa about 250 to 350 pesos. Pero sa ibang bansa, sa US, ang CPM doon, naglalaro yan ng $15 to $25 per 1,000 impressions. Sa Korea, hindi ko pa na-try mag-run ng ads. So, i-check mo yung average CPM sa Korea. Kasi hindi ko pa siya natatry mag-run ng ads sa Korea. Okay, when po namin pwede ma-access yung training videos po, nasa email po yung instructions, pero yung day 4 and 5, i-upload ko po tonight, no? May apologies, hindi ko na-upload kagabi. Florence, kapag sales campaign objective, best na gamitin or engagement, message destination. More on service, derma clinic po kami. Try niyo po, Florence, engagement or leads. Alin sa dalawa? I-test both. Kasi kung magsi-sales kayo, dapat meron kayong product na binibenta talaga. May tangible product. Saan po makikita yung exact number of audience na nag-message? Doon sa results. Yung results na column, Richelle. Di ba, pagpunta mo sa Ads Manager, balikan mo yung day 3, meron dong results. Tsaka yung cost per result. Okay, nandun po sa column na yun. Ano po may suggest yung magandang ad creatives for nuts and trail mixes po? UGC. UGC content. User-generated content. Ibig sabihin, yung mga tao talaga na kumakain ng nuts. Yun po yung the best doon. UGC. Tsaka yung mga unboxing. Hindi siya maganda sa unboxing eh. UGC, user-generated content. Okay, so maraming salamat guys for joining tonight. Thank you so much for joining. Sino pa ba hindi ko nasasagot dito? Ito, si Charmaine. Ano pong best target budget pag mag-ads? 100 pesos for testing. Gamitin mo yung framework ko. Sir, pag nag-ads kami, 2 photo, 1 video, kaya ba mahal? Hindi po. Wala pong kinalaman yon, Cristel, kung 2 photo, 1 video, kaya siya mahal. May kinalaman yon, kaya nagmamahal yung ad create, yung cost per message mo or yung cost per lead mo. It's because walang nag-i-inquire or walang nagme-message. Kaya siya nagmamahal yung cost per message mo. It's either yung video doon or yung 2 photo na ginamit mo is walang hindi maayos yung pagkakagawa or wala siyang context. So talagang magmamahal yung ano mo doon, yung cost mo. Regardless kung photo or video ang gamitin mo. Kaya nagmamahal yung cost mo kasi wala nag-i-inquire. Di ba nakita mo naman kanina, pag marami nag-inquire, pababa yung cost mo. Kaya paano mo papadami yung inquiries mo? Gandahan mo yung creatives mo. Kahit photo man yan or video. Make sense? Pwede ba through GCash lang payment ang ads? Yes, pwede po. Pwede po. Tinuro ko yan sa day 1, Jorwin. Kung bagong pasok ka lang, sa day 1 tinuro ko yan. Saan pwede mag-leave ng review? Sa akin po ba? Sa page ko? Pwede naman, Ian. Punta ka lang sa page ko, tapos meron dong yung may part doon ng review. So, leave ka lang ng review. Maraming salamat. Kung positive review, maraming salamat. Kung negative, wag naman. Short and sweet, yes, Miss Jelly. Tama. Hook. Yan, oo. Lay, di ba, yung doon sa binigay kong framework ni ChatGPT, may hook doon. Gamitin niyo yung mga hook doon. Magagamit niyo yan. Pwede niyo gamitin yan sa copy, pwede niyo gamitin sa video. Headline is the ad text. Yes. Sa baba nung image mo or nung video mo. Yun yung headline. Simple lang, less text. Yes. At least 3 to 5 words lang yung headline. Okay yun. Mark Ignacio, yes. Thank you so much kung interested ka. Mas okay ba 1 image or 2 images?
Again, itest mo LA Bugay. Kasi you'll never know if which one of them works best. Okay? Pwede bang mas mababa sa 100 budget for ad testing? Yung pinaka-drop mo kasi dyan, Miss Joyce, hanggang 60 or 65 pesos. Pero sobrang liit na nun. I-100 mo na. Okay? Sobrang liit na nun. May wala ka lang masyadong data na makukuha nun. Thank you, Miss Bernadette. What's the best way to contact you? Just send me a message sa page or you can send me a direct message dun sa Facebook profile ko. Okay, maraming salamat. Positive review, yung value nito, 3 to 5 days sa sinigil mo. Salamat, guys. Thank you so much for joining our 5-day Facebook Ads Challenge. I hope I was able to give you value. Just to give you a context, I usually charge $100 per hour sa clients ko. And that's about 5,000 pesos, I think, or less than. So, tingin ko, sulit naman, no? Kung i-charge kayo per hour, that's about, yung 499 na binayaran niya, parang 100 pesos per day lang yon. So, sulit naman ba? So, kung sulit naman, just leave a review dun sa page ko or, I don't know, pwedeng sa page, pwedeng sa group. I would appreciate it and maraming salamat. Kung bitin, sulit na bitin. Kung bitin, I would encourage you to invite my inner circles kasi every month meron kaming twice a month na bi-monthly coaching calls. All right, maraming salamat guys. I'll see you when I see you. Just send me a message or drop lang kayo ng ng questions sa GC natin. Kung may time naman ako, nagre-respond ako. Pero most of the time busy ako. So pagpasensya niyo na ako kung hindi ako nakapag-reply. Maraming salamat and thank you so much for joining tonight. I appreciate you guys and paano ko na mapapatayin itong Zoom. Maraming salamat and I'll see you. Bye-bye.